Now, Typhoon Inday is moving closer to extreme northern Luzon while continuing to enhance the southwest monsoon. And joining us now for the latest is Pag-asa weather forecaster John Manalo. John, good afternoon. How close will Inday get to extreme northern Luzon and when is its closest approach? Yes, Denise, its closest distance from the extreme northern Luzon, particularly Batanes, is today, right now, until tomorrow morning. Okay, John, has Inday maintained its strength o humina ba ito? Ano ba ang takbo niya in the past several hours? In terms of like yung maximum sustained winds, mas humina na po ito from around 180, ngayon ay 140 kilometers per hour na lang. At yung pagkilos nito ay bahagya din na mas bumagal. So nakadepende rin dito sa kanyang pagkilos. Ngayon ay nasa 20 kilometers per hour ito, moving northwestward. At kapag mas bumagal pa ito, instead na bukas ng umaga, nasa labas na siya ng PAR, ay posibleng bukas ng tanghali ito lumabas ng PAR. Pero kapag mas bumilis naman ito, ay madaling araw ay posibleng bukas ay nasa labas na ito ng PAR. Okay, John, give us the possibilities kung mas bumagal siya at mas mapabilis yung kanyang paglabas ng PAR, hanggang kailan kaya yung expected rains? Yung expected rains po natin ay magpapatuloy hanggang Sunday, regardless kung lumabas siya or hindi, dahil yung pag-pull niya kasi yung ikot nitong si Inday ay pa-counterclockwise, so favorable yung condition na hihilahin niya na hangin, lalo na dun sa southwestern quadrant nitong si Bagyong Inday, hihilahin niya at palalakasin yung hangin habagat. Kaya kahit umakyat pa ito, ay magpapatuloy pa rin na makaka-apekto sa atin yung habagat. Kaya hanggang Sunday, Monday ay mananatili na cloudy at yung chance ng mga pagulan dito sa Metro Manila at yung mga probinsya sa western section ng ating bansa ay magpapatuloy na makakaranas ng mga pagulan. Magkakaroon tayo ng improved weather condition ay by Wednesday pa. Okay, at ano-anong areas ulit, John, yung makakaranas ng pinakamalalakas na ulan at hangin? Base sa ating weather advisory, ito yung for the next 3 days, magpapatuloy na makakaranas ng malalakas na mga pag-ulan yung mga kababayan natin dito sa mga probinsya ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pero nagkakaroon niya ng variation when it comes to, kasi yung binanggit ko kanina na 3 probinsya ay based dun sa 24-hour accumulated rainfall. At iba pa po yung tinatawag natin na heavy rainfall warning na kung saan ay tinaas na sa orange ngayon yung Metro Manila. So yung heavy rainfall warning naman ay nagre-represent sa susunod na 2 hanggang 3 oras. At dito rin po nakabase yung mga pag-ulan na naranasan natin kanina na umabot tayo ng orange. Kaya naman po sa ilang bahagi ng Metro Manila ay nakaranas tayo ng mga pagbaha. At John, ano naman ang abiso ng Pag-asa doon sa mga kapatid natin na mangingisda, na mga namamalaot? Kailangan magtuloy-tuloy ang kanilang hanap buhay. Nakataas po yung gale warning natin, lalo na dito sa Batanes, posibleng umabot ng hanggang 7 meters. Mataas po ito. Parang 3 to 4 person na pinagpatong-patong yung taas ng wave height na katumbas nito. Kaya wag po muna tayong pumalaot sa Batanes. Hanggang 6 naman dito sa Babuyan Islands and then northeastern part ng probinsya ng Cagayan. At hanggang dito po sa Aurora, pero mas mababa na hanggang around 4.5 meters na lang. So yung mga binanggit natin na lugar, paakyat hanggang Batanes, simula northern coast ng Aurora, ay wag po muna tayong pumalaot. Yung alternative po muna na paraan na posible nating gawin pang hanap buhay, yung gawin natin pansamantala habang nandito po si Bagyong Inday. And what about residents living along the coastline? Mataas ba yung posibilidad na, let's say, storm surge, and what do they need to look out for? Yung storm surge po ay less likely na po ito na makaapekto sa atin dahil sa distansya din po nitong si Bagyong Inday at posible na lamang na maapektuhan nito ay yung mga kababayan natin sa Batanes. Pero ang dapat pong paghandaan din ng mga kababayan natin na nakatira sa coastal areas ay yun nandito sa western section ng ating bansa. At lalo na yung mga nakatira sa bulubunduking lugar. Hindi lamang po yung banta ng mga pagbugso ng hangin, kundi ganoon din yung kasabay ng mga pagulan. Kapag nakatira po tayo sa bulubunduking lugar, mas mataas yung tsansa ng mga tinatawag natin na rain-induced na landslides. Doon naman sa mga may planong magbiyahe, whether it be by air or by sea, ano ba ang kailangan mga bantayan dyan? Or ano ba yung pwede nilang asahan over the weekend and even in the early parts of next week? Over the weekend ay unti-unti na po na magkakaroon tayo ng improvements when it comes to wave height at ganoon din
doon sa mga maximum sustained winds, yung mga nakataas natin sa signal number 1 and 2. And ibig po sabihin nito ay pabawas na po ng pabawas at yung mga nakataas natin ngayon na gale warning at tropical cyclone wind signal, yung dapat na manatiling updated doon sa magiging development o kaya naman ay kung posible pa na madagdagan yung mga warnings natin patungkol dito sa signal number 1 and 2. Opo. All right, and thank you for that update as well. Again, that was Pag-asa weather forecaster John Manalo.